Okay, thank you, Brother Alex. And magandang, siyempre, yung ating usual na batian, magandang lalaki at babae tayo sa umagang ito. So, pakisabi dun sa ating katabi, magandang lalaki ka, magandang babae ka sa umagang to. Okay, wag nating masyadong patagalin at lahat tayo ay excited. Excited tayo sa Panginoon. We're having a series, Best Supporting. Kaya sisimulan po natin kagad ang ating pay-per-view. Okay. biglang naisip ko yan. Ano? So, wala po tayong pay-per-view. I just want to use this slide bilang introduction. So, alam natin, the world is in anticipation today, no, kung sino ang mananalo dito sa dalawang pound for pound na, 'di ba, mga boxers na to. So, sino nga ba sa tingin ninyo? Okay, siyempre, ang bet natin ng ating kababayan at siyempre kapatid natin sa ating pananampalataya sa Panginoon, no, walang iba kundi si Manny Pacquiao. Of course, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung greatness, ano ba yung true greatness? Diba, dito papasok. Ano ba yung true greatness? Ito ba ay, kasi yung world, meron siyang ibang definition ng true greatness. At yung iba naman, yung true greatness na sinasabi ng ating Panginoon. Diba? So, sa mundo, para maging great ka, kinakailangan, kagaya sa boxing, kinakailangan na wala kang talo. Di ba? Kagaya ng pinagmamalaki nitong si Mayweather. Di ba? So, depende yan, yung pagiging great, nakabase dun sa dami ng mga boksingero na tinalo mo. Pero sa Panginoon, of course, sa salita ng Diyos, it's different. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naalala ko lang nung sinabi ni Jesus na if you want to become great, ano yung sabi niya? If you want to be great in the kingdom of God, serve the most. Sabi niya, maging lingkod kayo ng lahat. At sa umaga pong ito, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo ang isang Bible character na kung saan ay nag-exemplify. No? Ipinakita niya, ipinamalas niya, no, yung tunay na kahulugan ng pagiging great. Sa mundo, alam natin, kapag sinabi mong great, ikaw yung pinaglilingkuran ng lahat. Ikaw ang amo, ikaw ang bossing, di ba? Yung salita mo, it's a command. Sinusunod yan ng lahat ng tao. At hindi ka pwedeng utusan ni numan. Yun yung definition ng mundo, ng greatness. But as I've told you a little while ago, na yung pagiging great sa kingdom of God, it's different. Okay? So, pwede po tayong yumuko at tayo manalangin pang sumandali. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at hinihiling po namin ang inyong pangunguna sa aming kalagitnaan. Bigyan po ninyo kami ng insight, Lord, from your word at bigyan po ninyo kami ng lesson, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na kung saan ay pwede po naming i-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng inspiration, Lord God, nagbibigay sa amin ng insight from your word, O God, at nang sa gayon po ay magkaroon po kami ng victory sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, let's look at our verse. 1 Samuel chapter 18, verse 1 hanggang 4. No, connected sa ating series. Ano po yung ating series? Best Supporting Actor or Best Supporting Actress. At kung nasundan po ninyo, sino yung unang character na ating pinag-aralan? Si Miriam. Diba? Diniscuss sa atin ni Brother Saudi. And then last Sunday, sino naman? Si Ananias. Diba? The man who changed the world. At walang iba yun kundi si Apostle
Paul. And today we'll be talking about Jonathan. Sino si Jonathan? Okay, baka sagot niyo naman sa akin. Anak ni, andyan ba si Jonathan? Buti lang, wala dito si sasagot niyo, no? Si Jonathan na. So, let's read verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made the covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Lahat naman siguro tayo halos dito familiar with Jonathan. Lalong-lalo na kung medyo dumaan ka dun sa Sunday school, pinag-aaralan yan ng mga children, yung mga tinatawag nating Bible grades o yung mga Bible characters. So alam natin mga kapatid, etong si Jonathan, siya ay eldest son of Brother Dong, hindi. Eldest son of King Saul. Sino si King Saul? Sino si King Saul? Siya lang naman yung kauna-unahang hari ng Israel. So, mga kapatid, dahil ang Israel, alam natin, it's a parang monarchical kingdom, alam natin ngayon, mga kapatid, bilang eldest son of the king, etong si Jonathan, siya yung siya ay isang prinsipe. Siya ay isang prince at siya yung rightful heir dun sa kingship, dun sa throne. Tama? Nakakasunod kayo? Are you following? Parang konting lang, kung hindi kayo masyadong familiar kay Jonathan. So, sino ulit si Jonathan? Anak ni King Saul, eldest. At siya yung, successor dun sa throne ng pagiging hari. So, ibig sabihin nun, automatic, mga kapatid, kapag nawala, namatay sa labanan, sa digmaan, o sa old age, etong si King Saul, ang successor niya or ang papalit sa kanya na tagapagmana bilang hari ng bansang Israel ay si Jonathan. No? At hindi lang yon mga kapatid, etong si Jonathan, siya ay isang mandirigma. At hindi siya basta-basta isang mandirigma, kagaya ni Pacquiao at saka ni Mayweather. No? Hindi siya basta-basta mandirigma, kundi siya ay isang intelligent warrior. At mababasa natin, yung troop na kanyang pinangungunahan, ang daming mga nilupig na mga Philistines. So, kaiba siya dun sa kanyang tatay na si King Saul. Si Saul kasi medyo may pagka-erratic, medyo may problema dun sa kanyang pag-iisip. Di ba? Alam naman natin kung anong gustong gawin ni King Saul, 'di ba, after na talunin ni David si Goliath at ipagbunyi siya na ang tinatalo niya ay mga libo-libo at si Saul ay daan-daan, nagkaroon siya ng jealousy against David. And starting that time, he plotted to kill David. No? So iba si Jonathan dun sa kanyang tatay na si King Saul. No? At nakita natin dito sa binasa natin na he became friend with David. Siya ay isang trusted friend, di ba? Sacrificial at naging ally. At nakita natin dito na nagkaroon siya ng covenant with the later king of Israel, walang iba kundi si King David. So, ito pa yung title natin, no? Ito yung title natin, Jonathan, the man who chooses friendship than kingship. May rhyme, di ba? Friendship, kingship. Kung kayo papipiliin, di ba? Kung kayo kaya ang successor ni King Saul at nakita ninyo na itong si David na inyong kaibigan ay threat. Siya ay nagiging threat
doon sa inyong pamumuno pagdating ng panahon, ano kaya ang inyong gagawin? Di ba alam natin doon sa mga monarchical kingdom, mismong yung mga anak ng mga di ba nagpapatayan? Di ba para lang sila yung maging pumalit doon sa kanilang amang hari. In your case, what do you think? O wag na lang siguro dun sa ibahin na lang, wag na dun sa dun sa kingship. Parang magkakaroon kayo ng rivalry dun sa pag-ibig. Anong gagawin nyo? Rivalry dun sa kayamanan ng pamilya. Yeah. What do you think we'll do? Walang sagot? Parang mahirap sagutin no? Diba? Kasi parang kapag pera, kapag power, fame, di ba, ang pinag-uusapan, medyo sasabihin natin, teka, ibang usapan na yan. Di ba? Alam natin, lalong-lalo na pagdating sa pera, sa mana, di ba, nagkakaroon ng malaking sigalot ang mga magkakapatid. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na itong si Jonathan, talaga namang in-exemplify niya. Di ba? Ipinakita niya kung ano yung tunay na kahulugan ng isang kaibigan. Amen? Sino dito meron mga kaibigan? Ano yung klase ng pakikipagkaibigan nyo? Is it parang superficial lang? Is it parang talagang mababaw lang o malalim na kahit LDR? Ano yung LDR? Long distance relationship, talagang makukonsider ninyo na friend pa rin ninyo sila. Ibig sabihin, kahit yung distance, hindi kayo napaglalayo. Pag merong time na mag-communicate, talagang you communicate. And you really pray. Pinapanalangin ninyo yung inyong mga kaibigan. O kaya, kapag nagkakaroon kayo ng time to encourage them ng salita ng Diyos, ginagawa ninyo. Diba? Kasi ang pagiging magkaibigan o ang pagkakaibigan, meron ding level yan eh. Merong level of friendship na tinatawag. Etong kay Jonathan at kay David, masasabi natin na ito yung tunay na kahulugan ng friendship. It's a true friendship na willing siya na isacrifice yung kanyang throne, yung pagiging successor niya, yung kanyang inheritance dun sa throne para lamang dun sa kanyang kaibigan. At naniniwala ko na yung pagiging magkaibigan nila, it was God-given. Amen? It was a God-given friendship. At nakita nitong si Jonathan yung purpose ng Panginoon para kay David. Kaya he's very much willing to sacrifice. Naalala niyo yung Proverbs 17:17? There's a friend that sticks closer than a brother. And may kasunod yun a true friend, a friend, sabi niya, loves at all times. Dapat nga, yun yung parang pinaka-memory verse ng mga magkakaibigan Pag masasabi niyong, alam niyo yun, namit na niyo yung Proverbs 17:17. Of course, sa New Testament, we have a new friend found in Jesus. I have a friend. Di ba, kinakanta na, I am a friend of God. Kinakanta natin, I am a friend of Jesus. So parang dito, pwede kang gumawa ng isang top dito na ipapakita mo na etong friendship ni David at saka ni Jonathan, yung pinakita ni Jonathan, parang yun yung friendship na ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Natandaan nyo naman siguro, naalala nyo yung sinabi ni Jesus na I no longer call you servants. Di ba? You are now my friend. John 15 yun. Nakita niyo yun? Yung Proverbs 17:17. Nabasa nyo? Ano yung sabi niya dyan? A friend loves at all times. Pero yung una na sinabi, there's a friend who sticks closer than a brother. Higit parang pinapakita doon na higit pa doon sa pagiging blood relationship. Di ba? Parang higit pa doon. So, etong pagkakaibigan ni Jonathan at saka ni David, halimbawa iyan ng Proverbs 17:17.
At lahat naman tayo, mga kapatid, kailangan natin ng mga kaibigan. Mga tunay na kaibigan na talaga namang hindi ka iiwan. Pag tinanong mo, sino best friend mo doon? Sasagot siya ng, siyempre, ikaw lang. Di ba? Okay. So, tingnan natin, isa-isahin natin, coming from the verse, mga kapatid, now from verse 1, verse 3, tsaka verse 4, yung ipinapakita, yung meaning ng true friendship. Na kapag naghanap ka ng kaibigan, ito yung mga qualities na dapat mong hanapin. Ready na kayo? Ready na kayo? Andiyan ba kayo? Baka yung isip niyo lumilipat. Tagal mo, pastor. Simula na ni Pacquiao. Kaya nga bibilisan natin, mga kapatid. So, kung gusto niyo medyo mapabilis pa ng konti, lagi kayong, Amen! 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 Para alam ko na naiintindihan ninyo yung aking mga pinagsasabi at tayo ay mapadali. So, let's look at verse 1. Ano yung ipinapakita nitong si Jonathan na meaning ng genuine or true friendship? Sabi niya dun sa verse 1, Jonathan became one in spirit with David. Ginagamit din natin yun, di ba? One spirit. Di ba? Parang nagkatugma tayo. Kung ano yung pinakanta mo, yun yung pinrich ko at yun din yung binanggit dun sa exhortation. One spirit tayo. Ibig sabihin, nagkakatugma tayo. Di ba? So, ito daw si Jonathan, he became one in spirit with David. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung friendship nila, it was really God-given. At ang ibig sabihin po ng one spirit, it's a coming together, a unity of purpose. No, a kind of inseparable pairing where you can't imagine the one without the other. Kaya nga, kahit anong utos nitong si King Saul kay Jonathan na i-betray or tulungan siya na patayin si David, hindi niya ginawa. No, hindi dahil dun sa sinuway niya yung kanyang ama, kundi naging one spirit siya with David at nakita niya kung ano yung purpose ng God kay David at para dun sa bansang Israel. So parang sinabi niya, I'm willing to sacrifice myself for the sake of many. Yun yung kanyang ginawa. So ito po yung definition natin ng one spirit. Coming together, a unity of purpose, a kind of inseparable pairing where you can imagine the one without the other. So magiging true friend mo yung isang tao kapag meron kayong ganito. No? He shares with your vision. He appreciates your worth. Pag sinabi mong appreciates your worth, anong ibig sabihin nun? Kita niya yung potential mo. At tinutulungan ka niya na i-unleash yung potential mo. Hindi siya yung magde-degrade or magda-downgrade sa iyo. Hindi niya sasabihin sa iyo na, Brad, buti pa, tigil-tigilan mo na yan, hindi mo kaya. Sis, mabuti pa, tigil-tigilan mo na yung kabaliwan mo dahil kahit anong gawin mo, hindi ka maganda. Di ba? Hindi ganon. Amen? Pakisabi sa katabi, hindi ganon, Brad. Huwag ganon. Huwag ganon, sis. Di ba? So, someone who appreciates your worth. Someone na kapag tinitignan ka niya, ang nakikita niya sa iyo is the seed of greatness, yung implanted na, yung inilagay ng Diyos sa iyo na potential mo. Na kapag tinignan ka niya, nakikita niya yung Genesis 1:26 hanggang 28 sa iyo, na ikaw ay created in the what? In the image of God, that you are what? A special child of God. Yun yung nakikita niya sa iyo. Amen ba yun? Who appreciates your worth and understands your perspective. Di ba? Hindi kanya kinakatalo dun sa iyong mga opinion, di ba? Naintindihan kanya. Yung sinasabing he put his feet in your shoes. Nilalagay niya yung kanyang sarili dun sa
dun sa iyong kalalagayan. Kaya, naiintindihan ka niya. Natatandaan niyo yung tatlong kaibigan ni Job? Anong pangalan nila? Eliphaz, nakalimutan na natin. Kaya nakalimutan ko na. May tatlo siyang kaibigan, di ba? Na nung time ng grieving, sorrow, struggles, nitong si Job, anong ginawa nila? Instead of parang uplifting Job, encouraging him, anong ginawa nila? Ginyad siya, di ba? Kinondem siya. Job, kaya ka nagkaganyan kasi makasalanan ka. Ha? Ako lang makasalanan, kaya nangyayari sa akin ang lahat ng to. Di ba? Kaya later on, makikita natin, sinabi ng Diyos na hindi, etong tatlong kaibigan na to ni Job, hindi nila nirepresent ng tama siya, ang Diyos, kay Job. God was misrepresented by these three quote-unquote friends of Job. No? So dito, mga kapatid, sa verse 1, makikita natin na ang true friendship, masasabi mo na genuine friendship yan kapag meron siyang ganitong quality. A true friend, pakibasa nga natin, believes and helps and leaves the best in you. Meron ka bang ganyang kaibigan? Kaya mo yan, Brad. Di ba? Try and try until you die. Di ba? Try and try until you succeed. Di ba? Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng mga paborito nating mga Bible greats, mga Bible character na karamihan yung mga tinatawag nating mga spiritual giants, sila Moses, sila Paul, at etong si David, behind them was a man or a woman na talaga namang nagsuporta sa kanila. Nakita yung kanilang potential, nakita yung kung ano yung inilagay ng Diyos sa mga tao at tinulungan sila na ilabas yung kanilang husay, galing at talino. Amen ba yun? Hanap ka ng isang kaibigan na kung saan imomotivate ka. Nakikita niyo yung God-given potential sa iyo, di ba? I-inspire ka na mag-act para yung husay mo, yung galing mo, talino mo, mailabas. Pero kapag ang kaibigan mo, sinasama ka sa kalokohan, hindi mo kaibigan yan. Brad, ecstasy tayo, exta nyo. Alam niyo yon? Brad, mahusay ito. Tikman mo. Kapag ganon, yung sinasabi niyang, kaibigan kita, Brad. At isasama kita sa lahat ng lakad ko. Nagtutulak pala. Bandang huli, nagtutulak ka na rin. Buti sana kung ang tinutulak lang kariton. Di ba? Na nagpapakahirap. Naintindihan niyo sinasabi ko? Sabi ko sa inyo, mag-amen kayo kagad para mapabilis eh. Yeah, nakakaano na ako. So, a true friend believes and helps and leaves the best in you. Di ba? Yung sasabihin sa'yo, alam mo, may nakikita ako sa'yo eh. Di ba? Hindi ko lang sigurado, pero may nakikita talaga ako sa'yo. Ang ibig sabihin, nakikita niyo yung potential, yung God-given gift or yung talent na nasa iyo. Lahat naman tayo bilang mga anak ng Diyos, merong tayong yung tinatawag natin God-given gifts, talents, yung husay, galing, at saka talino. So hanap ka ng isang kaibigan na makikita yon at tutulungan ka niya na i-unleash or palabasin yung husay, galing, at talino na bigay sa iyo ng Diyos. Amen ba yun? Okay, dahil amen na yun. Number 2 na tayo. Verse 3. So yun yung one spirit. So ibig sabihin nun, nakikita at inilalabas yung husay, galing at talino. And Jonathan made a what? Covenant with David because he loved him as himself. Yung word na covenant, it's a powerful word. Di ba? Sa mga kinakasal, ang ginagamit natin, di ba, merong yung kasulatan, sabi natin, marriage contract. Pero yung marriage contract na yon, nangyayari minsan, pwedeng mawala sa pamagitan ng
legal separation or divorce. Covenant is different from contract. Kasi ang covenant, it's perpetual. No? Pangwalang hanggan. Na kung saan, kamatayan lang ang magpapahiwalay. According to the Bible, Okay? According to the Bible. So, yun yung definition ng covenant. So, ang covenant, sabi niya, it's kind of like a contract, only more binding. It is an oath, sealed not with pen and ink, but with blood. It is a union, a unification. Kaya nga, sa Old Testament, yung mga nagkakaroon ng covenant, hanggang buhay pa yung kanilang mga susunod na saling lahi, sinusunod pa rin nila yung naging covenant nung kanilang mga ninuno. Parang it's like a blood compact. Alam niyo yon, yung blood compact na ginawa nino ng history natin? Sino yung nag-blood compact? Hindi, meron pa bukod dun sa kila Bonifacio, si Catuna at saka yun yung Raha at saka yung isang yata, 'di ba? Kastila, kaya lang parang violate naman ng mga Kastila yung naging yung blood compact na yon, no? So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pinapakita nito about friendship or true friendship is this, na a true friend does not give up on you. Parang it's a covenant. No? Hindi kanyan iiwanan. Okay? So, ang tunay na kaibigan, hindi lang niya nakikita yung mga potentials mo, yung husay mo, yung galing mo, yung talino mo, kundi kahit ano yung mangyari, kahit ano yung pagdaanan ninyo, nandyan pa rin siya. At hindi kanya bobulahin. No? Ipapakita rin niya. Hindi rin siya mangingimi or matatakot na magsabi sa'yo kapag nakikita niya yung mga tinatawag nating certain character flaws. Diba, yung mga kahinaan mo, yung mga weaknesses mo, yung mga failures mo, sasabihin yan sa'yo. Kasi naniniwala siya, open rebuke is better than secret love. Naintindihan natin? So, ang isang true friend, hindi siya nagigiba. Kagaya ng ginawa ni Jonathan kay David. In fact, kapag merong mga plano ang kanyang tatay na si Saul to ambush etong si David, ahead of time, sinasabihan na siya ni Jonathan. Jonathan never gave up on David. Amen ba yun? Yun. Number 3 na tayo. Okay. So, verse 4. Ito na, yung pangatlo. No, verse 4. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Anong ibig sabihin nun? Bakit ibinigay nitong si Jonathan yung robe na kanyang ginagamit, yung kanyang tunic, yung kanyang sword, yung kanyang bow, at saka yung kanyang belt? Ito po ibig sabihin nun, mga kapatid. Yung robe niya, it's a symbolic of his what? Royal inheritance. And his weapons, symbolic of his strength and power and might. Ibig sabihin, kung ano yung meron ako, ibinibigay ko sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung friendship na ipinakita ni Jonathan kay David, it's sacrificial. Kagaya ng ginawa ni Jesus para sa atin. It's a sacrificial love. Medyo tragic nga lang yung ending ng buhay nitong si Jonathan. Alam natin, he died in a battle alongside with his father at saka yung dalawa pa niyang kapatid. No? Pero ganun pa man, nung mamatay siya, nakita natin kung paano ipinagluksa ni David yung kanyang pagkamatay, 'di ba? So, at nung nandun na nakaupo
sa trono si David, ang unang-una niyang ginawa, nagtanong siya, meron pa bang natitirang kamag-anak, anak, or what, or anuman, itong si Jonathan. Later on, na nalaman na meron in the person of Mephibosheth. Diba? Kaya nga inadopt niya si Mephibosheth at ang sabi niya, kung ano yung aking kinakain, yun ang aking kakainin. At kung ano yung karapat-dapat para sa iyong ama na si Jonathan, lahat yan ay ibibigay ko sa iyo. So David kept the pact or yung covenant na ginawa niya with Jonathan. No? So, willing siya. Kahit yung trono, willing siya na ibigay kay David. Why? Kasi beforehand, naging one spirit na nga siya with David. Nakita niya yung purpose ng Panginoon para sa kanya. So, in principle, ang sinasabi nito, mga kapatid, a true friend is willing to put the best interest of his friend ahead of himself. In other words, willing to sacrifice. Ang true friendship, makikita mo kapag dumating na yung tinatawag nating conflict. Any relationship naman, whether mag-asawa, magkaibigan, o anumang klase ng relationship, dadaan yan dun sa tinatawag na conflict. Diba? Merong yung kiskisan na tinatawag. At kapag meron ng conflict, diba, nagkakaiba na ng interest, nagkakaiba na ng likes, dislikes, etc., etc., dun nagkakaroon ng tinatawag nating test of friendship. Are you going to betray your friend? Are you going to leave him alone or leave her alone? Diba? Anong gagawin mo? Kasi meron ng tinatawag na test of friendship. Kahit naman yung relationship natin sa Panginoon, di ba? Dumadaan yan doon sa tinatawag nating rough edges. Di ba? Dumadaan yan doon sa mga pagkakataon na merong mga struggles. Merong nagiging makipot yung daan na dinadaanan natin dun sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. So, what do we do? Anong ginagawa natin? Backslide na ako, Lord. Diba? Backslide na ako, Lord, kasi hindi mo naman ako binibless. Diba? Lord, ayoko na sa'yo kasi, diba? In the same way, mga kapatid, pagdating sa friendship, no, merong test yan. So, dun sa mga ganung pagkakataon, are we willing to put yung ating, anong tawag dito, yung gusto natin para dun sa ating kaibigan, yung parang tinatawag nating win-win solution. Are we willing to go or approach our so-called friend at sabihin natin sa kanya, Tol, sensya na, na-realize ko, mali ako eh. Di ba? Kaya lang, ang kalaban talaga ng is yung pride. Hindi, mali ka eh. Di ba? So, kung ikaw mali, ayaw mo lumapit sa akin, hindi rin ako lalapit sa'yo. Magsulian na tayo ng kandila kung gusto mo. Kaya ganun ang nangyayari. So, makikita mo minsan yung tinatawag nilang best of friends become, best of enemies. So, na-test na yung friendship. It's not true. It's not genuine. Kasi ito yung definition natin ng true friendship exemplified by Jonathan and David. Kaya nga marami dun sa LGBT community na pagkakamalan sila eh. Diba ginagamit nilang version, yung isang sa Bible, merong ginagamit about yung, kasi ang sabi doon, David loved Jonathan more than himself. Jonathan loved David more than himself. Pagkakamalan. Diba? Pero of course, that is a different love. We call that agape kind of love. It's sacrificial love. Willing to sacrifice yung best interest nila for the sake of their friends. Amen? Okay. So, yun po yung tatlo na principle na ipinakita sa atin nung verse 1, 3, and 4 na ginawa ni Jonathan kay David.
So ano yung lesson? Ano yung pinaka-lesson na itinuro sa atin nitong si Jonathan? Ito po, yung lesson na itinuro niya sa atin about true friendship. That, what? That the gift of friendships is far more valuable than earthly gifts. Earthly gifts, mawawala yan eh. Pero yung friendship, di ba, yung kapag nanong ka dun sa parang balag ng alanganin, meron magsasabi sa'yo na, I'm here for you, I'm praying for you. Di ba? Dito lang ako, pag kailangan mo ng kausap, kausapin mo lang ako, mga ganon. Napaka-precious niyan. Kaya yung gift of friendship, mga kapatid, unang-una, yan ay gift ng God sa atin. Amen ba yan? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan po ninyo kami na maintindihan, maunawaan, Panginoon, yung true friendship as exemplified by Jonathan, Lord, to his friend David, and vice versa, O Lord God. At ang panalangin po namin, Panginoon, ay bigyan po ninyo kami ng mga kaibigan, mga tunay na kaibigan, na talaga namang tutulungan kami na ma-discover yung aming potential, yung aming mga God-given gifts. Tutulungan po kami na i-release or i-unleash yung mga gifts na yun, Lord God. Friends, Lord God, that will never give up on us, Lord God. Not anything in this world, Lord, can separate us, O Lord God. At yung mga kaibigan, Panginoon, na talaga namang kahit yung mga best interest nila, Lord God, ay willing po sila na i-lay down para unahin, Panginoon, or para tignan, para i-meet, Lord God, yung mga needs po namin or yung mga iba po namin pangangailangan that only them, Lord God, can meet, Lord God. So, salamat po. At nakita namin, Lord God, kung gaano ka-supportive itong si Jonathan kay David. That's why meron pong David, Lord God, na isulat sa history, hindi lang ng bansang Israel, kundi sa history ng mundo. Pero alam namin, without Jonathan, Lord, kung wala si Jonathan, wala si David, Lord God. Salamat po. Salamat po dito sa katotohanan ito. Kaya maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga kaibigan na meron po kami, Lord God, na handang sumaklolo. Hindi lang sa panahon ng kasayahan, kundi sa mga oras at panahon na merong kagipitan. Salamat po sa inyo. At salamat po na yung mga kaibigan namin yun, unang-una sa lahat, ay nililid po kami sa inyo, sa isang mas malapitang pakikipagrelasyon sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. Dahil nakita nila na ang pinakauna naming kaibigan, bukod sa kanila, walang iba po, kundi kayo, aming Panginoong Jesucristo, the one who promised that I will never leave you nor forsake you. I will be with you until the end of the world. Salamat po that we have found a true friend in Jesus. Kaya dun po sa mga naririto, mga kabataan na naghahanap ng tunay na kaibigan, Panginoon, Lord, dalangin ko po na naintindihan nila sa umagang ito na una sa lahat, kayo, Panginoong Jesucristo, ang kanilang tunay na kaibigan na hindi magdadala sa kanila sa anumang kapahamakan, kundi kayo po na nagsabing ang plano po ninyo para sa kanila ay mabuti, for their betterment, Lord God, to give them better future and hope, Lord God. So I just prayed, I just pray, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, they will recognize you and that they will receive you, Lord Jesus, as their Savior, as their friend, Lord God, and as their God. Maraming salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and